from the department. Hardship allowance, which is sa which mga was a program mambabatas that na itigil BP na Sara ang also paggamit ng mga wanted testigo to na walang improve kredibilidad because there's a o new di kaya hardship ay allowance, and questionable we ang were just able sa to inilabas reduce nitong pahayag. the Tinukoy hardship ng threshold pangalawang from Pangulo 0.37 to dating DepEd 0.33, Undersecretary and Gloria she Mercado wanted the na inakusahan basis for siyang the giving of the namumulong hardship sa lapi allowance, sa special kanyang hardship undersecretaries allowance, at assistant secretaries sa DepEd kada revisited. buwan So that's na why nagkakahalaga that umano ng boy, that 50,000 piso guy na was nakasilid the one sa envelope. working on it. So Tinukoy I ng explained, pangalawang and Pangulo ang mga I dahilan don't ng feel pagtanggal at kay all na Mercado sa guilty ako DepEd dun sa sinabi tulad niya. ng paghingi The second umano one is, ng 16 na milyong piso sa isang pribadong Zuleika kumpanya, mentioned that I solicited pamimilit from two na mabigyan agencies. ng teaching So I item explained to ang her isang individual that it was sa a rehiyong program ito which at our ginawa niya itong executive strand assistant developed. sa DepEd There were Central two Office consultants at sa from kinakaharap UNICEF umano to develop the nitong app. kasong korupsyon. And then we asked Kilala our din si external Mercado partnership sa kanyang office ugaling to look paninira for sa mga kasamahan sa external trabaho, partners who kabilang na ang kapwa will be matataas presenting na the opisyal program ng because DepEd. we developed the Sa amin concept. mismo It ay was sinubukan ni DepEd Mercado Guru. na It's siraan her ang being tatlong able opisyal to ng contact DepEd. the 900. Samantala, nasama ang pangalan ni Senador Ronald Bato de la Rosa at apat pang personalidad sa mga nabanggit ni Attorney Cristina Conti, International Criminal Court accredited lawyer, na mga posibleng suspect sa malawakang pagpatay sa panahon ng dating Administrasyong Duterte. Bagaman hindi pa ito napapatunayan, nanindigan si Attorney Conti na ang lahat ng dokumento na may kaugnayan dito ay mataas ang posibilidad na totoo. Kasama sa mga nabanggit ay si dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde, si dating Philippine National Police Chief Eleazar Mata, dating Criminal Investigation and Detection Group Chief Romeo Karamat at Police Colonel Edelberto Leonardo, na halos lahat ay bahagi ng kapulisan noong panahon ng dating administrasyon. Kaugnayan, narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Cristina Conti ng International Criminal Court. Meron list ang Office of Prosecutor ng ICC na iimbestigahan din. Sino ba yung mga nasa list aside from former President Duterte? Your Honor, actually we have counsel accredited with the ICC. Attorney Joel Butuyan of the Center Law is also present. But to the question, Your Honor, most recently, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court identified 5 possible suspects in the investigation in the crimes against humanity in the Philippines. Foremost is former PNP Chief Bato de la Rosa, former PNP Chief Oscar Albayalde, Eleazar Mata, Romeo Karamat, yes, Your Honor. Your Honor, the last name is Colonel Edelberto Leonardo. As of now, it's unverified, but I believe that the document, there is high probability that it is correct and true, Your Honor. Yan ang titingnan ang International Criminal Court na maaaring sangkot pa na personalidad sa pagpatay, katulad ng mga regional, provincial o city directors. Binigyang diin na ang lahat ng ito ay utos at pinamahalaan lahat ng dating Pangulong Duterte. Narito pa ang kanyang paliwanag. In fact, the ICC is looking at a variety of actors, even regional, provincial, and city-level directors in charge of coordinating operations on the ground. The working theory of the ICC, as we know it, Your Honor, is that these killings were under the instruction of group, in particular the Davao Boys or the Davao Group, and under the instruction or direction of President Rodrigo Duterte. Dan Fernandez na isa sa mga chairperson na siyang nangangasiwa ng naturang Quad Committee hearing. Ito ang kanyang pagsori kay Cassie o Cassandra Leong at iba pang mga kababaihan na nasigawan nila doon sa naturang hearing. Nilinaw niya na ito ay bahagi lamang ng paghanap ng kinakailangang impormasyon para naman sa kaso. Pinalalahanan niya itong si Alice Go sa mga maaari pang mangyari sa kanya kung sakasakali nga na patuloy na magmamatigas doon naman sa pagsasabi o pagbabahagi ng mga impormasyon. Gayunman, naging focus ng atensyon ang paghingi ng paumanhin ni Congressman Dan Fernandez kay Cassie Go, kay Cassie Leong dahil naman naging love team umano sila sa kumalat ng mga video sa internet. Narito ang paghingi ng paumanhin ni Congressman Dan Fernandez.
Cassandra, pasensya ka na kung nagagamit tayo sa TikTok, ha? Alam mo naman mga TikTokers ngayon, no? Medyo baka na kay, ano pangalan na? Bakit Si si Walden. Cassandra? Kanina si Hindi. Carol lang Sasabihan ko rin si Ronaldine Baterna. Ronaldine, dati nasigawan kita, no? Pasensya ka na. Pero at least nung nasigawan kita, di ba umamin ka naman, di ba? And you were able to give us so many information. Maraming salamat sa iyo. Stephanie, marami rin salamat sa iyo kahit nabobolja ka ni Congressman Abante, no? Also to Alice Go, I hope the truth will come out, no? I hope that Father who created us all, no? Kung talaga nakita niya puso mo na malinis, then He will set you free. Pero kung makita niya na talagang you lied in front of Him, then you will take the repercussion. Kay Tony Yang, how old are you now? Ilan taong ka na? 55 or 54. 54. 1970. Can we have the interpreter here, please? Intindihan mo ba yung sinasabi ko? Konti lang, no? Konti lang, no? Ito, bakit dito ka sa Pilipinas nagnegosyo, hindi sa China? Pero si Alice Go, pa yung mga makatulong. Can you help? Okay, ang tanong ko ganito, bakit siya nagnegosyo sa Pilipinas, hindi sa China? 英文話說啲間啊是用菲律賓做生意，唔是用大陸做生意。因為我來菲律賓揾做年咯，按一位石佬吧，按一位習慣咯石佬吧。Your Honor, matagal na daw po siya dito sa Pilipinas at nakasanayan na daw po niya dito. Hindi kaya nga, ang tanong ko ganito, bakit dito siya sa Pilipinas? Bakit dito sa Pilipinas nagtayo ng negosyo, hindi sa China? 伊嘅意思是講說，你間啊是選擇點咧菲律賓，唔是選擇點咧中國做生意。你用中國嘛是有法人也骨力地做生意，間啊唔是用中國，間啊是選擇菲律賓。因為當時伫中國出來了咯，咱就按水反骨咯吧，按水反骨咯，大家咱也習慣咯吧，生活習慣咯參。你係有講下那我哋直接講講。我袂曉講啊。Your Honor, ang sabi po niya, nakasanayan na daw po niya po dito sa atin sa Pilipinas. Hindi naman siya Pilipino eh. Tama ba yun, Iba yung Pilipino, Chinese. Hindi naman siya Pilipino, Chinese siya eh. Hindi siya naging Pilipino, Chinese. Yes po, Mr. Chair. Ayun, tama daw. Pakitanong nga siya. Ikong sa dito唔是菲律賓lang，啲是中國lang。其實那是佇我心內哦，按水反骨咯，我家己都認為，像說咱是菲律賓人咯吧。Ano sabi? Hindi na kaya. Ano yung kasi? Go ahead. 一直之是第一問你看說，為什麼你選擇菲律賓唔是大陸？因為菲律賓這個環境咱習慣咯吧，來反骨咯吧。因為菲律賓ako baka taga lok baka hinay sa bilang. Kasi ako sa dito. Mr. Chairman. Overtime. Mr. Chair, with the indulgence of Congressman Abante, in the next hearing of the Quadcom, we'll not be asking for an interpreter anymore because Miss Alice Go will do the job for us. Meron ba siyang kaso sa China? Meron siyang kaso? Wala pa. Wala pa daw. Wala. Wala kang kaso? Wala. Pero mo, alam mo yung kaso? 你在中國沒有案件？沒有啊。他說什麼？在中國沒有案件。 Kita nyo? Nahuli natin. Marunong mag-Tagalog to, nakakaintindi. Huling-huli. 有些一點懂，有些不懂，有些聽懂。
说不出来。 Yeah, sometimes I understand, sometimes I don't, and sometimes I cannot express myself. Yes, oo. Sabi niya wala siyang kaso sa China. Correct. Yeah, 所以你在中国没有案件。 Pero dito may kaso na siya. 但是你在这里有案件，你在这里菲律宾有案件。什么案件啊？ Anong case daw po? Anong kaso daw po? Teka, pakisabi nga, Mr. Casio, yung kaso niya. Immigration law. Pakisabi. Mr. Presentation, so he is now dubbed and he is alleged to be an undesirable alien. 就是不接受、不欢迎的外国人。你在菲律宾不是欢迎、不受欢迎的外国人。Niloloko mo kami mga Pilipino. Yun ang ibig sabihin. Pakisabi nga sa kanya, niloloko kami mga Pilipino. Niloloko mo kami. Sabihin mo, alam niya eh. Teka, alam mo, di ba? Niloloko. Alam mo yung niloloko? Kunyari ka pa eh. Niloloko mo ako eh. 你在骗我们菲律宾人，他是这样说。没有啊，今天没有啊。 No, I didn't. No. 我今天没有骗他们。 I'm not really a loco. I am not the loco.